Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin mo na lamang ako sa palayaw na Bingbing. Buhat sa Agusan del Sur. Nasa ika-6 na baitang pa lamang ako sa elementarya noon. Nagkaroon kami ng mga bagong kamag-aral na nagngangalang Ador. Buhat sa kabilang baryo. Nung una, nag-aalangan ng mga kaklase ko na makipagkaibigan sa kanya dahil nabalitaan nila na sa ibang residente doon, buhat sa kabilang baryo, na merong mga nagtatagong mga angkan na mga aswang sa lugar na yon. As in, bantog na bantog yung lugar na yon, Sir Seth. Kaya naman naisip ng mga kaklase ko na baka tulad din si Ador na mga kung sinong nilalang na tinutukoy ng mga tao, pero pinabulaanan niya ang lahat ng masasamang espekulasyon laban sa kanya. Ipinakita niyang hindi siya kumakain ng laman loob ng mga tao. Hindi siya takot sa bawang, asin, at iba pang pangontra sa mga aswang. Sa mga hindi nakakaalam kasi ng mga panahon na yon, si Ador ang tanging taga-baryo o taga-kabilang baryo na merong bantog na mga angkan ng aswang. Ang natatanging lumipat doon sa eskwelahan namin. Sa madaling salita, wala nang ibang taga-baryo na nag-aaral doon sa school namin, maliban dito kay Ador. Bukod pa rito, nabanggit din niya sa karamihan na relihiyoso sila. Katoliko ang kanyang buong pamilya na may takot sa Panginoon at hindi kayang pumatay ng kapwa-tao. Bagamat hindi pa rin kumbinsido ang karamihan sa mga kaklase namin, ay hindi ako natakot o umiwas man lamang kay Ador. Gayun din ang aking 4 na kaibigan. Mas lalo namin siyang pinagkatiwalaan at pinakisamahan ng maayos. Naging maganda naman ang kinalabasan ng aming pagkakaibigan dahil napuri kami ng aming guro at naging magandang impluwensya kami kay Ador. Tumaas ang kanyang grado. Lumakas na rin ang loob niya na naging daan para maipakita niya ang kanyang angking talino sa pagguhit at pag-awit nun. Hindi na namin pinansin ang ibang bata na naiinggit at nilalait si Ador. Basta nag-focus na lamang kami sa pag-aaral at pagkakaibigan namin. Isang araw, pinatuloy ko si Ador at ang aking mga kaibigan sa loob ng aming bahay para makagawa kami ng proyekto. Gayon din ang mahabang oras ng pakikipagkwentuhan. Walang humpay ang halakhakan namin pati na rin ang asaran, kaya naman talagang sumakit ang tiyan namin sa maghapong pag-uusap na yon. Pagkatapos naming mag-usap, nagbukas ng usapan si Ador. Nalalapit na pala ang pista sa kanilang baryo at gusto sana niya kaming imbitahan para naman maipasyal sa kanilang bahay. Nagkatinginan kaming magkakaibigan pero sinubukan naming maging positibo. Naisip ni Ador na medyo nag-alangan kami kaya naman ipinaliwanag niya sa amin na wala kaming dapat nakatakutan dahil malayo sa kanilang nasasakupan ang kuta ng mga tinatawag na aswang umano. Wala din siyang balak na ipahamak kami nun. Bigla naman kaming nahiya sa sarili namin dahil nakaramdam kami ng konting panghusga sa kanya. At para bang naging katulad na rin kami ng mga kaklase naming marurumi ang pag-iisip nun. Humingi kami ng paumanhin kay Ador. Tinanggap naman niya yon. Sa totoo lang, hindi na siya nasasaktan dahil nasanay na siyang laging hinuhusga ng ibang tao patungkol sa mga ganong klaseng usapin. Kinasusuklaman siya kahit na hindi naman siya ganoong klaseng bata pero gayon pa man, nangako siya sa amin na kapag nakarating kami sa kanilang baryo, hinding-hindi umano kami magsisisi at patutunayan niya na talagang malilibang kami sa magagandang programa sa pagdiriwang ng kapistahan nila. Kung tatanggapin namin ang kanyang imbitasyon, ay lubos niya yung ikagagalak at doon niya patutunayan na hindi talaga siya aswang. Gayon din ang kanyang pamilya. Sa mga sandaling yon ay hindi na kami nagdalawang isip na tumanggi.
Kaagad kaming pumayag sa kanyang pag-iimbita sa amin sa susunod na linggo. Kahit papaano naman medyo nasabik kami at napuno ng kuryosidad sa mga kaabang-abang na magaganap sa kabilang baryo na yon. Hindi pa kami nakakarating sa ibang baryo. Partikular doon sa baryo nila Ador. Dahil sa hindi kami pinapayagan ng aming mga magulang dahil medyo may kabataan pa kami noong mga nakaraang mga taon. Pero na mag-umpisa na kaming maging mga dalagita at binatilyo, hinayaan na nila kaming makagala sa malayo-layong lugar. Pero gayon pa man ay naroroon pa rin ang mga tagubilin nila sa amin katulad na lamang ng iba yung pag-iingat at huwag basta-basta sasama sa mga hindi kakilala. Dumating ang mga araw. Talagang nasabik na kami sa pagdating ng kapistahan sa kabilang baryo. Naging usap-usapan na rin ng mga matatandang nagchichismisan sa may tabi ng puno ng mangga ang posibleng kahihinatnan ng kapistahan sa kabilang baryo na yon. Narinig naming magkakaibigan ang hagikhikan nila. Gayon din ang pagkamangha sa isang bisita sa nagdaang kapistahan noong mga nakaraang taon. Anya nila ay mga tampok na sikat na artista at mga kilalang mga karakter na naririnig nila sa mga radyo, ang iba pa mga bisita. Kaya naman lalong natuwa ang mga residente, gayon din ang mga panauhing bisita nun. Posibleng marami din ang nagbigay ng donasyon at pondo kaya naman nakapagsagawa ng iba't ibang palaro ang mayor. Gayon din ang mga opisyal ng barangay kung kaya't marami din ang mga papremyo. Natuwa pa kami sa iba pang mga kwento ng mga matatanda tulad ng makukulay at magagarbong parada kung saan may mga bandang tumutugtog. Gayon din ang mga inihandang masasarap na pagkain sa bawat kabahayan. Mula sa aming mga narinig na kwento ay napagtanto namin na talagang maaaliw kami sa darating na kapistahan sa baryo ni Ador. At sa tingin namin ay tuluyang mapapalitan ang impresyon ng mga residente sa aming lugar kung mapapatunayan namin na pangkaraniwang tao din ang pamilya at kabag-anak ni Ador. Isang araw, bago ang kapistahan, kinausap kami ni Ador at ibinigay niya sa amin ang lokasyon ng kanyang bahay at kung paano kami makakarating sa kanilang baryo. Ipinaliwanag niya sa amin na hindi niya kami masusundo sa aming baryo dahil magiging abala siya sa pagtulong sa kanyang mga magulang at pagsalubong sa kanilang mga bisita. Sinigurado naman niya na mag-aabang na siya sa labas ng kanilang tahanan nun bago sumapit ang katanghalian para salubungin kami at maipakilala sa kanyang mga magulang at kamag-anak. Sumang-ayon naman kaming magkakaibigan at nagpatuloy kami sa pagkikwentuhan habang may bakante pa kaming oras bago magsimula ang aming kasunod na klase. Nung dumako ang gabi ay hindi na ako mapalagay. Talagang wala nang paglagyan ng kasabikan ko sa magaganap sa araw ng pesta. Natagalan pa ako bago nakatulog, pabaling-baling sa higaan, at maraming iniisip at plano kung sakaling matagalan sa naturang pistahan. Araw ng Biyernes, bisperas sa kabilang baryo at eksaktong nawalan kami ng pasok nun. Tuwang-tuwa akong naghanda ng mga gamit at bago pa ako makalabas ng bahay, ay pinabaunan ako ng nanay ko ng kwintas na may medalyon ng santo. Nabanggit niya sa akin na may basbasyon ng pari sa simbahan at mainam na proteksyon sa anumang kapahamakan. Bilin niya, huwag ko yung tatanggalin sa aking leeg kahit saan man ako magpunta. Mabisa din ang naturang medalyon sa mga usog o anumang pangungulam at barang kaya hindi ako basta malalapitan ng mga kung anong masasamang nilalang o ng mga taong may hindi magandang intensyon. Nagpasalamat ako sa nanay ko at mahigpit akong sumunod sa kanyang tagubilin. Alam ko na mahilig sa mga pamahiin at kakaibang paniniwala ang mga magulang ko ng mga panahong yun pero nirerespeto at pinapahalagan ko ito dahil napapaligiran kami ng kababalaghan at hindi maipaliwanag na pangyayari na dulot ng mga mahiwagang nilalang sa paligid. Sumapit ang katanghalian. Sinundo ako ng aking 4 na kaibigan na sina Juanito, Gemma, Olivia
at Gary. Mukhang handang-handa na sila sa pag-alis at kita ko rin sa mga mata nila ang kasabikan. Hindi na namin nagawang magtanghalian nun. Nagpaalam na ako sa mga magulang ko at nagtungo na kaming magkakaibigan sa terminal ng sasakyan. Ilang minuto pang lumipas, umalis ng jeep nun. Inakala na namin na talagang malapit lamang ang baryo na aming pupuntahan. Sa pagkakasabi kasi ni Ador, ay halos 1 oras lamang ang aabuti naming biyahe buhat sa aming baryo hanggang sa kanilang lugar, pero inabot na kami ng ilang oras bago kami nakakita ng mga banderitas sa bawat kanto nun. Palingalinga kami sa paligid at inalam kung umaayon ang lugar na nakikita namin sa paglalarawan ni Ador. Hindi kami sigurado at tila naguluhan na kami dahil magkakatulad at halos walang pagkakaiba ang mga kabahayan na nakita namin doon. Kaya iniisip namin na marahil ay yun na nga ang tinutukoy na baryo ni Ador. Saglit na lumingon sa amin ang driver at tinanong niya kami kung saan kami pupunta. Dahil mukha kaming naliligaw nun at hindi alam ang lugar na aming pupuntahan. Sasagot na sana ako nang biglang may mga pasaherong nakiusap na bumaba sa driver. Napansin namin na mukha sila mga turista at tila iisang lugar lamang ang aming patutunguhan. Kaya naman nakisabay na rin kami sa kanilang pagbaba bago namin ibinigay sa driver ang aming pamasahe. Nakisabay kami sa mga pasahero at eksaktong pababa namin ay kasalubong namin ng parada. Naglakad-lakad kami sa may gilid at nagtungo sa karamihan ng mga tao nun. Nanood sa makukulay na hanay ng mga banda. Gayon din ang mga bisita na mukhang mga tanyag na personalidad na napapanood namin sa telebisyon. Tila sinulit ng mayor na bayaran ng malaking halaga ang mga artista bago niya nadala sa baryo. Nagagala kami at halos napapatili na makita ang personal ng mga naturang artista. Makalipas ang ilang sandali ay natapos ng parada. Naglakad-lakad na kami at naisipan ko na ibagtanong sa ilang residente sa daan kung saan matatagpuan ang bahay ni Ador. Nakasalubong kami ng isang dalagita na may bitbit na bilao nun. Saglit siyang huminto sa isang tabi at nakipag-usap sa amin. Tinanong ko siya kung alam niya kung saan matatagpuan ang bahay ni Ador at inilarawan ko pa sa kanya ang kulay ng bahay nito. Gayon din ang mga halamang nakapalibot sa bakuran. Mukhang nabigo ako dahil napansin ko na umiling-iling ang babaeng yon. Ayon sa kanya, hindi niya nakikilala ang ganoong pangalan sa kanilang baryo. Kung gusto ko umano ay magtanong-tanong ako sa ibang tao na posibleng may kakilala sa kanya. Hindi ko maintindihan ang kakaibang pakiramdam pero kitang-kita ko na matatalimang tingin sa akin ng babae. Nanlilisik pa ang kanyang mga mata. Nung mapasulyap siya sa medalyon ng kwintas ko ay bahagya siyang nagulat. Umatras ng ilang hakbang sa akin pagkatapos nun. Mabilis siyang sumulong sa paglalakad at hindi na niya kami nilingon pa. Kinabahan ako at sumandaling sumikip ang dibdib sa takot. Nagpatuloy kami sa paglalakad at hindi na kami nagtangkang magtanong pa sa ibang tao nun. Sinikap na lamang naming alamin kung saan ang bahay ni Ador. Hanggang sa may masumpungan kaming malaking antigong bahay na may kulay berdeng gate at napapalibutan ng mga ligaw na damo ang bakuran. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa bahay na yon. At iniisip ko na hindi yon ang bahay ni Ador pero nagpumilit sina Gemma at Juanito. Ipinagdiinan nilang yun mismo ang bahay ni Ador pero tumutol ako dahil wala man lamang presensya niya na makikita sa bakuran ng kanilang bahay. Ipinagdiinan naman ni Gemma na posibleng abala sa pag-aasikaso ng bisita si Ador, kung kaya't hindi na niya nagawang salubungan sila. Ipinagpilitan ko pa rin na maaring hindi yun ang bahay ni Ador at baka nagkamali lamang kami ng tingin kaya inakit ko na silang umalis pero may nakapansing matanda sa amin sa may labas ng bahay nun. Ngumiti siya sa amin. Hinalok kaming pumasok sa loob ng bahay.
Lumawak naman ang ngiti at kasiyahan ni Gemma. Posibleng lola yun ni Ador at baka nalalaman din niyang darating kami kung kaya't siya na lamang ang sumalubong sa amin. Hindi na kami nakatanggi. Pagbukas ng gate ay may balis kaming pumasok sa loob. Tinanong ko sa kanya si Ador at agad naman siyang tumugon na abala ito sa pagluluto sa may kusina. Kinausap niya ako at tinanong kung anong kaugnayan niya sa amin kung kaya't nakipagkilala kami bilang mga kaibigan ni Ador. Tinitigan kami ng gusto ng matandang babae na yon. At pagkatapos ay humalakhak ng pagkalakas-lakas na para bang nakakainsulto. Hindi daw niya inaasahang may mga kaibigang bata ang kanyang anak. Doon na ako lalong kinutuban at tila may mali sa aming pagpasok sa loob ng malaking bahay pero huli na ang lahat. Bago pa kami umalis dahil pinaupo na niya kami sa mahabang lamesa kung saan may mga nakahaing mga masasarap na putahe at napakaraming bisita. Naupo na kami at natakam kami sa iba't ibang nakahaing putahe sa lamesang yon. Pero nailing kami at kinilabutan sa mga bisitang nakatitig sa amin. Para bang naabala sila sa kanilang pagkain noong makita nila ang aming presensya. Dumagundong ang malalakas na kaba sa aking dibdib. Tila lahat ng mga mata ay nakasentro sa aming magkakaibigan. Sumandok kami ng kanin kasabay nun, ay kumuha at pumili kami ng mga putahe. Nagulat pa kami at kakaiba ang pagkakatipak ng mga karne. Hindi ko rin magustuhan ang amoy ng mga sarsa. Parang malansang isda at talagang nakakasuka ang amoy. Walang ano-ano ay pinagpawisan kami ng malalamig nun. Sinubukan naming ngumiti at pumati sa mga bisita pero hindi nila inaalis ang kanilang mga tingin sa amin. Pinapanood nila ang mga kinikilos namin at maging ang mga sinasabi namin sa isa't isa. Hindi ko pa maintindihan kung namamalikmata ako o dulot lamang ng gutom dahil may nahagip ako ng tingin. At napansin ko na parabang biglang nanlisik ang mata ng isa sa mga bisita habang natatakam na tinitingnan ako sa isang tabi nun. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilang ilabas ang kwintas sa aking leeg. At yun ang naging dahilan para magbago ang ekspresyon sa mukha ng bawat isang bisitang nakatingin sa amin. Nakarinig pa ako na may nahulog na kubyertos at mukhang ninerbyo sa isang babaeng hindi sa akin makatingin ng diretsyo. Wala na naman akong iba pang paliwanag sa bagay na yon. Dahil mukhang nataranta at natakot ang babaeng nang makita ang medalyon ng santo sa aking leeg. Sumandali akong umisip ng paraan. Nagkunwari akong natutuwa sa pagkakapasok naming magkakaibigan sa loob ng bahay. Pero nagpaalam ako sa mga kaibigan ko na magtutungo na muna ako sa banyo dahil malapit nang sumabog ang pantog ko. Bago ko palihim na kinindatan ang mga kaibigan ko noon. Naglakad ako at hinanap ang matandang kausap namin kanina pero hindi ko siya natagpuan. Hindi pa man lang ako nakakalayo nang biglang naramdaman ko ang mga kaibigan ko sa aking likuran. Mabilis kaming naglakad at may nakita kaming nakabukas na pintuan nun. Lumabas kami doon at nagulat kami na nasa likod bahay na kami. Kumaripas kami ng takbo sa sobrang takot at halos maihi sa pantalon sigari. Habol hininga kaming nagtungo sa may highway at halos pinagtitinginan kami ng ilang mga turista na para bang naguguluhan sila sa mga inasal namin. Hindi na namin sila pinansin at nang makasabat kami ng jeep na may lulan na iilang pasahero ay hindi kami nag-alinlang sumakay. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng jeep at nagdarasal ng pabulong habang palingalinga kaming tumungaw sa bintana. Naisip namin na baka masundan kami ng mga bisita sa loob ng bahay na pinuntahan namin noon. Mabuti na lang at umalis na rin ang sasakyan kahit hindi pa puno ang pasahero. Huminga kami ng malalim at hindi pa rin kami tumigil sa pagdarasal hanggang sa tumigil kami sa isa pang baryo kung saan nakakita kami ng makukulay na mga banderitas. Nagkakasiyahang mga bata at ilang mga taong nagkakatawanan at kumakain ng pansit habang nasa daan.
Huminto kami sa tapat ng isang malaking bahay kung saan nakita namin si Ador na nakatayo sa may bakuran at mukhang palinga-linga sa kanyang orasan. Kitang-kita namin ang kulay berdeng gate at doon na kami napatili sa sobrang tuwa. Bumaba kami sa jeep at napansin kami ni Ador. Namilog ang mga mata niya pero naibsan naman yun ng mga ngiti sa kanyang mga labi. Masayang-masaya siya na nakita kami at kaagad niya kaming niyakap ng mahigpit bago inalok na magtungo sa loob ng kanilang bahay pero hindi kami kaagad pumasok noon. Kinausap namin siya ng masinsinan at pinaliwanag namin ang aming naging karanasan sa inakala naming tahan ni Ador. Nagulat siya sa mga sinabi namin. Nabanggit niya na naligaw kami ng baryo na pinuntahan. Kasabay din ng kanilang baryo ang kapistahan sa baryo na pinuntahan namin noong araw na yon. At kilala ang baryo na yon na pinamumugaran ng mga nakakapangilabot na mga nilalang. Magpasalamat daw kami at nakaligtas kami dahil kung nagkataon ay baka kinain at pinatay na kami ng mga bisita sa lugar na yon. Nagtaka lamang ako dahil may mga nabanggit ang matandang babae na mukhang may anak din siyang nagngangalang Ador. Napangisi si Ador at sinabi niya sa akin na posibleng kapangalan lamang niya ang anak nito. Kaya inakala na bisita kami kaya pinatuloy sa kanilang tahanan.